Good evening po, Good evening. ma'am. Good evening po. Good evening din. Mhm. Unahin ko na po yung yung reaksyon o kaya damdamin kapag ka naririnig niyo yung ating gobyerno ay well, ang tagal na nung nung nawawala, pero ganito meron mga pahayag tulad ng sinabi ni Yusek Claire kanina na hindi sila titigil. Kayo ba gumagaan ba ang pakiramdam niyo sa ganyan, or ano ba ang inyong pakiramdam diyan, ma'am? Masaya. Mm. At para akong nabunutan ng tinik Mm. sa paglitaw nitong testigo. At Okay. papasalamat ako Mhm. kay Secretary Remulla na bibigyan na kami ng justisya na makamit namin para sa kaitatahimik ng ng aking anak at sa po na kanilang mga kasamahan. Ganon pa man, nag-aalala ko kasi baka mamaya hindi matuloy. Hindi nyo rin sa akin maiiwasan na mag-alala dahil 4 na taon na namin hinintay itong ganitong pagkakataon na maliwanagan ang lahat. Oo, ma'am. Sana naman Go ahead. yung suspect natin umamin na para matahimik na ang aming kalooban. Mm-mm. Ma'am, balikan ko lang po yung nakaraan po, kung okay lang po sa inyo, para lang po maliwanagan po kaming lahat dito. Ang yung kaanak nyo po na nawala po, kailan nyo po sila huling nakausap po o nakita? Baka meron po silang nabanggit sa inyo na may parang kakaiba o kahina-hinala bago po nawala ito po, ang kaanak po ninyo. Nakausap ko yung anak ko August 29 gabi. Kasi tuwing gabi, ganitong mga 8 to 9. Sorry, sorry po. August 29, kailan po ito? August 29 last 2020. 2020. Okay. Sige po. 2021 yun. Oo. 2021. Okay po. No. Nakausap ko siya yung August 29. Tapos sabi ko, anak, andyan ka na ba sa bahay? Sabi ko, kanina pa ako tawag ng tawag. Sabi ko sa kanya, andito lang ako, mami, sabi niya, sa tapat. Andito sila, Tita Josie, tsaka yung first cousin niya. Ala ko kung wala ka pa dyan sa bahay. Baka kung sino-sino na naman ang kausap mo dyan. Alam mo naman. Sabi ko, may hirap. Baka mamaya kaingitan ka ng May premonition na ako Sabi ko sa kanya, lagi ako nagsasabi na mag-iingat ka. Pero nung August, kasi birthday ng partner niya, kaya nasa San Pablo siya. Sabi ko, anak, parang iba ang nararamdaman ko, may problema ka ba? Sabi ko, kahit yung partner niya, tinanong siya, may problema ka ba? Sabi niya, wala, Nay. Sabi niya, wala, okay lang ako, sabi ko. Yun lang ang aking last na makausap siya. So, bakit nyo po naramdaman na may kakaiba po sa kanya at pati yung partner niya? Ano pong iba sa kanya po? Meron ba siyang nakausap? Parang na balisa hindi niya, siya balisa siya. Parang balisa siya. Sabi ko, bakit parang lagi ka na lang may kausap sa telepono. Sabi niya, kumakain na, tatayo ka. Kasi pag masarap ang ulam sa bahay, doon siya kakain. Dito sa Taguig. Although may bahay siya sa San Pablo, pero during Monday to Friday, nandito siya sa may bahay naman siyang bukod sa akin. Yung anak, Dumadaan siya ron. oo, pero hindi nyo po siya, so sa telepono na lang po, hindi nyo po siya nakikita na nakipag-meet up o nakipagkita o nakipag-usap sa mga taong hindi nyo po kilala o hindi po pamilyar sa'yo at sa kanya? Hindi ko siya. Oo. Kaya lang, pag
nung during last week na yun ng ano, pag may kausap siya, lumalayo siya. Okay. Ma'am Carmelita, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina na parang meron kayong agam-agam. Ang tagal nyo hinintay, no? Parang magpo 4 years na, no? Gusto nyo ng hustisya. Pero bakit kahit na tingin nyo wini-welcome nyo yung developments, bakit kayo meron pa rin agam-agam na baka hindi pa magtuloy-tuloy yung paghahangad ng hustisya? Alam nyo, hindi maalis sa amin Mhm. kasi parang napabayaan na kami ng hustisya. Walang nangyari magmula nung nawala siya. Pabalik-balik kami sa CIDG, sa Senado, sa ito ngang in-entertain kami ni Chief Remulla. Yun lang ang aming last na pag-ano. Pero aside from that, parang ginagawa lang kaming bola. Tatawagan kami, punta kami si IDG, usap-usap, pagkatapos wala na. Tapos balik na naman, usap na naman, kung wala rin. Nagsumbong nga kami sa NBI. Anong sinagot sa akin? Para akong sinakluban ng isang drum na malamig na tubig na sinabi, ay nay, wala na yun. Pag ganitong 24 oras nang nawawala, wala na yun. Baka malay nyo, sinindihan na ng sinilaban na yun kasamang goma. Wala na tayong Bigla akong lumabas para akong hindi ko malaman kung anong parang kulang na lang atakihin ako. Kaya ito ng pagkakataon, sana matuloy na itong investigasyon na ito namin. Hirap na ako talaga na sabi ng iba, move on ka na. Pero walang minuto, walang hininga ko na hindi ko maalala ang aking anak. Sa totoo lang, pag naaalala ko, nanginginig ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ma'am Carmelita, follow up na lang doon. So, alam ko na isa lang kayo doon sa mga kaanak na nangungulila, doon sa mga nawawalang sabongero. Meron bang pagkakataon na nakakausap niyo yung iba pang mga pamilya na nawalan din ng mga kaanak dahil nga sa pagkawala nito mga sabongero? Opo, nakakausap naman namin pag may mga usapan, may mga chat group na na nag-uusap-usap kami gaya nung pumutok na itong balitang ito, nagkita-kita kami para malaman na nga na ito balita. At naniniwala naman kami na talagang magsasabi ng totoo itong testigo. So naniniwala kayo kay Totoy? Tama ba kami naintindi? Opo. Okay. So Ma'am Carmelita, nakita na daw nila ako. Nakita na daw ako ni Totoy. Ano daw? Sa Senado. Sorry, ano po? Pakiulit po yung last nyo pong sinabi. Nakita na daw kami. Kayo, okay. Mag-anak ni Totoy sa Senado. At saka tinuro naman sa akin kung sino-sino sila. Kasi pinapasok kami sa isang kwarto na kinausap kami na kung gusto namin tulong habang naghihiring kami doon sa Senado. Pinapasok kami break time. Pinapasok kami doon, ando doon si Atong Ang, yan si Dondon, yun si Attorney Carol, at saka Jacob. Marami. Lahat kaming grupong mag-anak. Pinapasok kami doon. Isang long table. Inoperan kami agad na, sige, tulungan nyo yan. Ganon, tulungan kami. Si Mami, bigyan ng yan. Bigyan niya ng ng lifetime medication sa pang-hospital, sa lahat. Pero hindi kami kumita.
So nag-offer Yun lang. ng tulong. Opo. Okay. Alam naman namin eh. Alam naman namin. Mhm. Bigay namin sa inyo yung pagkakataon, Ma'am Carmelita, na manawagan ba tawag doon, Siki? O basta kung meron po kayong gustong bigyan ng mensahe tungkol din po dito sa inyong paghahanap ng hustisya sa nawawala po ninyong anak na kasama sa mga nawawalang sabungero. Ang mensahe ko lang, sana mapakinggan na kami ng gobyerno, lalo na si mahal na presidente, si General Torre, si Chief Justice Remulla, at lahat ng kinaukulan na sana tulungan kami, mabigyan na kami ng justisya at maputol na itong mga kasamaan na to nangyayari sa dahil noon wala kaming lakas ng loob dahil sinabi nga ni General Remulla, wala kaming ebidensya, mahirap banggain itong taong ito na anong padet. Kaya Ma'am, mabilis na mabilis, last na lang po talaga. Bakit po kayo naniniwala po dun sa mga statements po ni alias Totoy po? kasi may picture na pinalabas. Nakaluhod yung aking anak, nakahandcuff, nakapiring, At after that daw, nung tinanong yung anak ko, saka na siya binaril. At saka sinakal dito. Inigpitan daw yung leeg, linagyan ng tali. Kasi ako half-blind ako. Buti na lang hindi ko nakikita, pero naririnig ko yung sa balita, yung mga salita na halos mapatidan ako ng hininga. Masakit sa isang ina. Mawala ng anak. May mga anak din sila. May magulang, may pamilya. Kaya, nag-iisa pala. Okay. Hindi mababayaran ng aking sakit na dinadanas. Ma'am Carmelita, sorry gusto pa sana namin magtanong, kaya lang ayaw namin na magsikip ang dibdib ninyo dahil nagsabi na rin naman kayo kanina na na hindi komportable lang. sa inyo, no. Para masabi ko naman, mapaabot dyan sa mastermind na malaman nila kung anong struggle lang dinadanas ng aming pamilya. Opo. Malino naman Handa po. ako. Yeah. Matibay Opo. ako. Mhm. Okay. Ma'am Carmelita, naintindihan natin, emosyon Yeah. Talaga, kasi lalo na sa isang ina. Pero sige, Ma'am Carmelita, alam namin na kayo willing pa talaga lumaban. So, kami babalik-balik na lang sa inyo para sa mga updates sa mga susunod na mga araw at linggo tungkol dito sa kaso ng anak po ninyo na kasama sa nawawala po na sabungero. Maraming salamat po sa pakipag-usap sa inyo. sa amin. Maraming salamat sa po. inyo. Carmelita Lasco po, siya po ay kaanak ng nawawalang sabungero.